Binasag ni Jack ang bote, pagkatapos ay pinakinis niya ang mga gilid nito. Ininit niya ang isang plastik na bote sa apoy para lumambat ito at pinagdikit ang dalawa, itinali ito sa kanyang ulo gamit ang goma. Nang handa na ang lahat, tumalon siya sa dagat. Kitang-kita niya ang tubig sa ibaba na nagbigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Nang manghuhuli na sana ng isda si Jack, nakakita siya ng nakabaliktad na bangka sa sahig ng dagat. Agad sinimulan ni Jack na ituwid ang bangka at natuklasan niyang napakasama na ng kondisyon nito. Kaya inilagay ni Jack ang kanyang mga sandata at ang diving mask sa bangka at sinimulang hilahin ang bangka patungo sa baybayin gamit ang lubid. Matapos ang 4 na oras ng pagpupunyagi, dinala ni Jack ang bangka sa baybayin. Tumakbo ang mga kasama niya upang tulungan siya nang makita siya, ngunit galit na sumigaw si Jack at tumangging tanggapin ang tulong. Sa totoo lang, silang tatlo ay nakasakay sa isang cruise na lumubog dahil sa sunog. Tumalon sila sa dagat upang mabuhay. Ang asawa ni Jack at si Tom ang unang nakarating sa isla. Sugatan si Jack kaya't huli siyang dumating sa dalampasigan kasama ng mga alon. Samantala, pinagtaksilan siya ng asawa ni Jack at nagsimula ng relasyon kay Tom kaya't nagpa siya siyang lumayo sa kanilang dalawa. Ginugol ni Jack ang buong araw sa pagkolekta ng mga bagay mula sa basura at kinumpuni ang mga butas sa bangka. Ngayon, pwede na siyang umalis sa islang ito. Nang makita ito, natakot si Tom. Kung aalis si Jack sa isla, parurusahan niya ito sa pamamagitan ng pagkuha sa asawa nito. Kaya nang mangisda si Jack, ginaising ni Tom ang babae at silang dalawa ay tumakas sakay ng bangka. Paglabas ni Jack sa tubig, nakuha na nila ang bangka at umalis. Nang makitang lumayo ang bangka, humilig siya sa upuan ng comfortable, ngumiti, at uminom ng tubig ng niyog. Hindi nila naintindihan ang kanyang pag-uugali, ngunit nang magsimulang mapuno ng tubig ang bangka, doon nila ito napagtanto. Sinubukan agad ng babae na pigilan ang tubig, ngunit walang nangyari. Ito pala ay bitag na ginawa ni Jack. Hindi nagtagal, tuluyang lumubog ang bangka. Kinailangan nilang bumalik sa isla nang walang pag-asa. Kinuha ni Jack ang isang piraso ng kahoy at sinalakay ang lalaki at pinatay niya si Tom. Pagkatapos, pinigil niya ang kanyang asawa. May pagsisisi at takot sa mga mata ng kanyang asawa. Alam niya na ngayon ay kailangan na niyang umasa kay Jack upang mabuhay sa islang ito. Kung ikaw ang nasa panig ng lalaki, mapapatawad mo ba ang babae?